Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, sa lahat po ng mga loyalista, mga kababayan, lahat po ng pro-government, lahat po sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Congratulations po sa inyo. At doon naman po sa mga DDS, iyak na po kayo. Pwede na po kayong umiyak. At pwede na po kayong maglulupasay. O baka naman kanina pa, kasi kanina pang konti natapos ito nga hearing dyan po sa sa House of Representatives, dyan po sa sa Committee on Justice. Bakit congratulations sa mga loyalista at nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos, at bakit naman iiyak ang mga DDS? Kasi mga kababayan, idineklara po ng Committee on Justice na ang unang impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos, yung kay De Jesus, ay idineklara pong insufficient in substance. At yung kay Masa et al. Na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, idineklara rin pong insufficient in substance. Although sufficient in form, pero pagdating po sa substance, insufficient po. So ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan, binasura po ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So mga DDS, iyak na kayo. Iyak na kayo. Ibig sabihin, wala pong iaakyat, wala pong pagtatalunan sa plenaryo at wala pong iaakyat sa Senado na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko, iyak na ang mga DDS. Nako, marami na namang magagalit ang mga DDS na ito, lalong-lalo na yung mga burateros, lalong-lalo si Dada, yung malaking tao na puro dada. Na malaking tao pero utak ata, ganyan lang kaliit. Sigurado, iiyak yung mga yan, iiyakan yung mga mga grupo nila. Lahat ng mga DDS na umaasa na may impeach ang Pangulong Bongbong Marcos, nag-iiyakan na yan ngayon, malamang. Malamang, nagmi-meeting na. Lalo si Defensor, si Atty. Topacio, at kung sino-sino pa. Si Sabiit. Nako, wala na silang aasahan pa na impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. O sige, next year, uli kayo, mag-file uli kayo ng impeachment complaint. Wala na, ibinasura na. Binasura na yung impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inuulit ko, although insufficient in form, dineklara pong insufficient in substance yung dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So ibig sabihin, wala pong paglalabanan sa plenaryo, wala pong impeachment trial na magaganap, at wala po, hindi po aakyat sa Senado. So yung mga abangers dun sa Senado na kampe sa mga DDS, wala kayong makakarating sa inyo. Hindi makakaakyat sa inyo. Wala kayong pag-uusapang impeachment trial ni Pangulong Bongbong Marcos. Abangan ninyo yung impeachment trial kay Sara Duterte. Ito mga kababayan, susunod na pag-uusapan nila. Kasi di ba meron pong i-final impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yun po yung pag-uusapan naman ng Committee on Justice dyan po sa House of Representatives na pinangungunahan po ni Congressman Beatrix Luistro. Congratulations nga pala sa mga sa mga congressman. Fair naman po Fair naman po yung nangyari. Talaga sobrang luwag nga ni Congressman Luistro. Sobrang luwag at talaga ng mga lahat pinagbigyan. So patas po ang naging hearing po diyan, di katulad ng mga ginagawa ng ibang mga senador, katulad ng mga ibang nagtatago diyan na nagpapahearing pero halatang-halata na merong kinakampihan. Dito po mga kababayan, talagang lahat po pinagsalita, lahat po ay binigyan ng oras para ilabas ang kanilang masasabi, at wala po talaga. Nagbotohan sila at yun nga po ang kinalabasan ng boto, dineclare po na insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So ibig sabihin po noon, ibinasura na. Wala na po yung impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So better luck next time, mga DDS. Better luck next time. Ito mga kababayan yung nangyari kanina dyan sa House of Representatives, para po mapanood nyo rin
mapanood nyo yung pangyayari kanina. Madam Chair, you said only. Will Honorable Co and Honorable Ilago be amenable to that? That it will only be Honorable Only. Tino who will be delivering the closing statement in support of the, or you can choose who among the three of you. To my understanding, Madam Chair, the motion provided by Honorable Rufus is that we vote first on the first complaint. And He then, withdrew his motion already because he said he's always following the chair. okay. We'd still like to provide a short manifestation if possible, Madam Chair. Yes, please, but we will be allowing only one endorser in support of Masa et al. Complaint. This is only in the interest of equality Sige because po. we heard the closing statement Okay. of the Ako Jesus na lang. impeachment complaint. Honorable Tino, you're recognized. Maraming salamat, Madam Chair. Bumoto ang committee ito na sufficient inform ang Masa et al. Complaint. Ibig po sabihin, verified complaint na nakabatay sa personal knowledge and authentic records. Kaya settled na po ang usapin na ito, no, as far as this stage of the proceedings is concerned. Narito tayo ngayon sa determination of sufficiency in substance. At ang kinakailangan lamang po rito ay tiyakin na merong recitation of facts na nagpapatungkol sa isang ground for impeachment at therefore dapat na maging patuloy na paksa ng komiting ito. Malinaw na palinaw po na sufficient in substance ang Masa et al. Complaint. Meron pong malinaw na ground, betrayal of public trust, laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at malinaw din po ang recitation of facts na pinagbabatayan nito. Una, yung institutionalization ng formula para sa preparasyon ng National Expenditure Program na sinabmit ng Pangulo sa Kongreso sa 3 taon ng kanyang presidency, no? At ito ang sistema na punot dulo ng flood control corruption scandal. Yun yung tinatawag nating BBM parametric formula na karugtong ng mga sistema ng mga proponent o modus ng mga proponent, commitment or kickback mula sa mga corrupt na contractor tungo sa mga corrupt na opisyal. No? Pangalawa, sinabi dito as a relation of facts na inabuso ng Pangulo ang kanyang discretion sa paggastos ng budget, particular sa unprogrammed appropriations. Kung ang una ay sa preparasyon, ang pangalawa ay sa implementasyon o paggastos ng budget. Malinaw na binanggit, ni-recite sa complaint na tangi, sole and exclusive ang discretion ng Pangulo sa paggastos. Kung ano ang paggagastusan at kung ano ang hindi paggagastusan ng unprogrammed appropriations at inugnay natin ang pinaggastusang ng unprogrammed appropriations na inaprubahan ng Pangulo mismo, direktang at personal sa corruption. No? At kasama rin dito sa abuse ng kanyang discretion ang pagpahintulot na gamitin ang PhilHealth funds para sa infrastructure kahit alam ng lahat na ang pondo ng PhilHealth ay ayon sa batas, PhilHealth law at saka laws on sin taxes hindi pwedeng gamitin para sa ibang purpose kung hindi para sa kalusugan. No? At panghuli ay sinasabi dito na direktang may paglahok sa insertion at pagdanggap ng kickback ang Pangulo. No, sa madaling sabi, sufficient in substance po ang complaint at ang pinakamahalaga po dito ay sinasagot ang tanong. No? Nangyari ang pinakamalalang corruption na tinatawag nating flood control corruption scandal sa unang 3 taon ng pagkapangulo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang tanong ng lahat, alam ba to o hindi alam ng Pangulo na nagaganap ang ganitong corruption? No?
sinasagot po ng complaint. Sinasabi dito, hindi lang sa alam niya, kung hindi siya ang nagpahintulot at may direktang partisipasyon sa corruption na ito ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at therefore dapat siyang ma-impeach. The chair declares the termination of all forms of statements and manifestations. We shall now proceed to vote. The chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of the Guys, nakaitim si Congressman Luistro ah. Para may ibig sabihin ah. Nakaitim eh. Bakit nakaitim si Congresswoman Luistro? Mukhang ano ba 'yun pag nakaitim? Parang may lamay pa. Yeah, kasi nga siguro ramdam niya na may magugurgur o merong mababasura. So ito, sige tuloy natin. Jesus impeachment complaint. Madam Chair, The Honorable Zamora is recognized. Madam Chair, I move to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Insufficient in substance. There is a motion to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Is there a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? May I ask, Honorable Nisay, if you are a member? Yeah, member. I'm a member. Are you a member of the Justice Committee? Ex officio member. Deputy Okay. minority. As an ex officio member, then he has the right to vote. And I even to raise a motion. I object, Madam Chair. There is a motion to declare the De Jesus impeachment complaint insufficient in substance. The same has been objected to. We therefore divide the House. Again, the motion is to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hand. Those who abstain, please raise your right hand. You may put down your hands. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. At this juncture, the chair is ready to hear
the motion for the declaration of sufficiency in substance of Masa et al. Impeachment Madam complaint. Chair, The Honorable Erice is recognized. Madam Chair, I move that we declare the Masa complaint as sufficient in substance. So move, Madam Chair. There is a motion to declare the Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Is there any second? Second the Who motion, seconded? Madam Chair. The Honorable De Lima seconded. Is there any objection? I object. The motion has been objected to. We therefore divide the House. Let me restate. The motion is to declare Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Are you okay? You may put down your hands. Those who abstain, please raise your right hand. Alright, so ayan, hintayin lang natin yung bilang ng boto mga kababayan ha. Obvious naman eh. Kitang-kita naman natin ha. Majority. Ito. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. That concludes the voting on the sufficiency or insufficiency of substance of the 2 impeachment complaints. If we have no other matter to discuss, we are suspending the meeting until February 9, 2026, 10 o'clock in the morning. Members present are considered informed in today's hearing. Meeting is suspended. Alright, so yan mga kababayan. Iyak ang mga DDS. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Nako, marami na namang mag-react na ito. Marami na magagalit ang mga DDLs na ito. Ayan mga kababayan, diniklara na ng Committee on Justice dyan po sa House of Representatives na yung 2 pang impeachment complaint lamang kay Pangulong Bongbong Marcos ay insufficient in substance. Ibig sabihin, wala na pong pag-lalabanan sa plenaryo, wala namang pang-diskusyon sa plenaryo, at wala pong aakyat na impeachment complaint dyan po sa Senado. So wala pong impeachment trial na mangyayari sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos, wala. So ano na, iyakan na naman mga DDS na ito, sigurado yan.
So sorry na lang ha. So better luck next time. Better luck next year. Next year, sampa uli kayo na impeachment complaint. Ayusin nyo kasi. Ayusin nyo para naman na sufficient in substance. Kasi puro ano lang puro hearsay. Puro lang conclusion. Pero wala naman talagang basihan, wala pong ebidensya. Dapat meron pong ebidensya para po maging sufficient in substance. So, ayun lamang po muna mga kababayan, update natin ha. Sorry na lang po sa mga DDS na umaasang may impeach ang Pangulo. Sorry po. Better luck next time. Better luck next year na lang. Pasensya na po kayo. Palpak po ang impeachment complaint ninyo eh. Okay, so ilan po muna mga kababayan ha. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.